Plus. Number 1 ka rin sa Scream. Oo, kaya pumasok na tayo agad sa ating draft for game number 2 between Onyx and BTR Suns. At tayo'y nagbabalik na nga para dito sa draft ng game number 2. Syempre, andyan na rin sila Coach Yev at Darkness. Yes, sir. Bruno pa rin naman na 100%. Actually, as of today, 100% ban rate lang yata. Big ban rate. Oh, Bruno. nag-Bruno na May sa... nakapag-Bruno na kanina. sa ano yun? Sa Geek and Homeboys. May nakapag-Bruno na kanina. Pero so far, 100% ang peak pa ban din. rate ni Bruno. Dahil lately, yung ang patch talaga ngayon nagpa-favor sa mga heroes na may crit. Mhm. And alam naman natin si Bruno talagang first item builder ng Hastro yan. So Oh. talagang very potent itong Bruno pickup. Even though may mga nag-i-exist na counter, no, hindi lang talaga parang masaya yung mga teams na kalaban yung Bruno kasi there's a lot of things that you have to worry about kapag katapat mo yan. Kailangan mo ng catch, kailangan mo ng sustain, kailangan mapatay mo siya kagad kasi pag hindi, i-regenerate lang lahat ng damage siya pabalik dahil nga sa Hastro. Build ka nung pantalon, yung leg plates para lang Oh. masabayan. Ako labas na ni Luna yung Matilda. Ah. Kumbaga, Kaso comfort pick, binaban eh. comfort pick na. Although second pick sila ngayon, so i-risk ba nila na i-open ulit yung either Nolan or let's say yung iba pang mga nakakatakot na heroes dito ng Onyx kasi nung nahawakan lang ng Onyx yung Nolan tapos in-adjust na nga nila lahat, diba? Pati Tigreal, pinakita sa atin. Kaya pala eh, Pull no? off pa rin eh. Kaya pala. Shout out sa lahat ng mga nagpaalam at hindi nagpaalam dyan. At least ngayon, alam na. Diyan lang kayo. Ah. Panindigan nyo na, nandiyan ka na eh. Oh, nandyan ka na eh. Nakapasok ka na eh. Pero Okay. same set of bans pa rin ng BTR, no? Pinanindigan din nila Oh. yung kanilang respeto Yan. kay Sky King. Oh, respect the Sky King, Mhm. the Pani, and 1-1. Favorite naging, for a time, naging favorite din ni Chewe yung 1-1 eh. Hindi ko lang maalala ko nung season yun eh. Ano yun? Season 9 yun. Yun yung talamak yung 1-1 pick. Paulit-ulit yung 1-1, di ba? Season 9 tsaka season 10. 4 pa ata stocks nun eh. Oo. Parang ang tinanggal nila ngayon ay Joy. So, open pa as of now pa din ang Nolan, Guinevere, Guinevere, Angela. pati- Marami actually. Marami. Oo nga. Sobrang daming open for both sides. Ang tanong lang dito is anong paluluste ng BTR? Kasi again, sila yung 2 picks this time around. If makuha ng Onyx dito yung Nolan, meron namang Guinevere. It's not a bad matchup per se. Kasi meron ka namang fracture para makalabas doon sa spatial migration. Mhm. Most teams lang would prefer actually the Guinevere over the Nolan. Kasi Oo. yung catch talaga yung habol mo eh. Uy, Yan. Yan. ayan. Perfect. Good luck. Good luck sa mga RG. The best. Tama yan. Legit. Walang biro. Oo. Parang ano yan, naalala ko si Chooks dati, Laila Tang. Ay, natang. Oo. Kaya naman tayo nag-ML para maging masaya. Tama. Experiment lang. Experiment Oo. lang. At ang Uy! Guinevere nga ang Guinevere first pick. first pick. Sino nagpipik? Kasi tinanggal Ah. ng BTR Suns yung Nolan. Oo. So this does give Onyx the first pick, Guinevere. Ang concern mo dito actually is may Matilda ang Onyx dito for Kiboy. Unless talagang gusto mag-flex ni Kiboy ng kanyang mga hero pool, pwede niyang kunin yung Valentina Arlot kagad on their side. Ang hirap i-shutdown ni Kiboy eh. Oo nga eh. Parang ang dami na. Lahat na ata ng tank, napaikot niya na eh. Yung ano pa, yung iilan pa dun sa mga rovers niya, 100% win Win rate. rate. Pero baka makuha this time around ng BTR Suns yung Matilda. Ay, hindi. Oo nga pala, Angela kakasabi ko kanina. Angela Matilda kaya para malala yung Malala yung sustain. heal, no? Kung ube nga lang naman. Oo. Matilda. Matilda! Up! Oh! Pwede na, pwede na, pwede na. Good take. Kumbaga kung ikaw ang pipili niyan, may combo ka na. Yeah. Martis Angela. Yep. The, Ano ba yung, pwedeng kunin kagad ng Onyx dito yung Irithel kasi sa region nila talamak talaga yung Angela Irithel. And kinuha nila yung Matilda. Actually maganda yung Matilda Irithel. Pwede rin yung Matilda Brody para at least meron kang early damage output for Onyx. Unless gusto nilang kunin kagad yung hero ni Kyrie dito. Not sure lang. Ay! Kyrie, Pwede kasing ano to, Jennifer na oo. ata yan, boss. Pwedeng Guinevere Jungle or Guinevere XP. Oo, feeling ko jungle nila yan. Pwede rin. Kaso, Martis din kasi kalaban mo eh. So, you really have to think about yung Or position Guinevere ng tank? Guinevere. Guinevere tank ka ba? Pwede rin kasi position for yung Matilda. So, may Ah. flex capability naman yung Onyx. Now that they've picked up the Claude here for Chewe,
meron kang chance dito na kunin yung Brody or Irithel. Hindi naman ganun kaganda yung matchup ng Irithel versus Claude. Pero may Angela kasing kasama. Pero you could also still opt for the Brody para lumasin. Pero na nga yung Irithel, Angela. Hindi pa rin naman nawawala ang Iritel Jela. Ang galing yun ni Fredrin. Pero ang crucial nga naman din dito, hindi maulit yung kanina na kahit supposedly merong konting advantage pa rin ng Irithel, especially considering na may kasamang Angela. Kaso may Matilda nga rin naman pala yung Claude dito ni Chewe. So, ang hirap lang talagang i-secure yung panalo sa lane. Ang daming hero kasi ng Onyx. Oo. Pero ang ganda ng jacket ng Onyx ha. Oo, sinasabi ko lang ha. Yep. Nakita natin yan, di ba? Coach Yeb, kanina, nakasalubong natin. Yep, nanonood ka. Minsan lang, kahit nagdadrop ka dyan, alam ko, nanonood ka. Yep. Si Coach Yeb, habang tumatagal, nagmumukhang mayaman no? Syempre, the Paldonis. The most paldo, coach. Ang dami ng rings. Oo, ringman. Go. Oo nga, ringman na to, di ba? Oo. Selyado na. Tatlo ang sinusuot niya. Hindi ko alam kung saan na niya sinusuot kada... Kulang na yung fingers niya. Oo. Kasi ang lalaki nun eh. Tinanggal yung Arlot para lang meron silang leeway to have this Claude play around. Kasi Theresa na lang yung naiiwang matchup. Unless mag-Uranus tong BTR, which would be terrific for them. Kasi paano mo papatayin yung Uranus if you're Onyx esports? So there is that factor, no? There's that flex on the XP. Oo. Hindi ko lang alam kung gaano sila ka-comfortable with having this lineup. No? Of course, it goes to the idea na very heavy yung sustain ng BTR dito. Pero syempre, iba pa rin yung meron ng damage dealer sa XP. Damage dealer sa XP. Ako, Yuzong ako dito. Pero gana din yung gana din Yura. Oh, may Yura Angela. Yura Angela, tas may history din si Black na nag-Esme. Yeah. Esme Jela, ang hirap kalaban nun kaya. Iba lang Pero parang syempre, tatansyahin muna nila yun eh. Kasi so far, Matilda pa lang ang pinakamasasagot. Tapos ngayon yung Esmeralda kasi parang hindi siya sobrang taas ng sustain kumpara sa Uranus or other XP laners nga na mas minamataan natin right now. Medyo kasi, nasa gitnang spot si Esmeralda. Para siyang hybrid na sustain and damage dealer. Pero when it comes to XP, may mga hybrid na mas maganda yung kanilang capabilities like Terizla, sustain and damage. In terms of full damage talaga sila Paquito, sila Benedetta. Control naman sila Yuzong. So parang mas mas leaning towards ka lang doon sa ganung klaseng category when you're looking for the XP. Kaya naman medyo mababa din yung priority ng Esmeralda. Pero sa Indonesia actually, dumating yung time na naging priority rin yung Esmeralda kahit last season. So, actually, pwedeng mapunta yun sa Onyx if hindi nila kukunin ito for BTR. And ngayon ay magandang opportunity to for them to get the Esmeralda kasi lamang sa matchup already for the XP. Pero Khalid, sabi ni Boots, hindi. Khalid, ang pipiliin natin, it is really great against these types of composition BTR na very protective. Kasi ang taas sa kanyang burst damage, may way to deal with the damage output ng kalaban. Ayan na, Kadita. Ang tanong lang kanina to kay Sans o kay Kiboy? Na mula Jakarta hanggang Bali. ano ba ang parang pinaka nakikita mo for Khalid dito? Kasi ang nahihirapan ako kapag yung Khalid nag full damage tapos to think Irithel Angela pa to ngayon. Pero may mga nagtatank build din naman sa Khalid. Yeah. Pero for this particular composition na meron ngayon ang Onyx, parang ang dami nilang pwedeng burst talaga. Ang capabilities ni Khalid dito yung burst para luma-force out kagad yung Heart Guard. Magandang target din yung Martis. Although I don't really like the Khalid that much kasi may Mortal Coil. And ang daming ways for them to actually cancel the heal. Pero hindi na yung heal yung iisipin mo rito for Onyx. Ang kaganda dito, meron silang XP laner na talagang kaya kagad ma-burst down ng kanilang pipiliing target. Oo. Ang hirap ng para sa akin, Irithel, mahirap sa Khalid. Ang hirap i-kill niyan. Tsaka ikaw pa pwede makill. Habol ka niyan eh. Kahit mag-ulti ka yata. Oo, habol ka niyan. May kasi, may hoverboard. Nag-Akai roam yung BTR Suns. Roam? Akai. Something new. This is it. So,
Malalaman natin kung magiging gana nga rin ba sa kanila itong particular na adjustment na ito dahil napakarami nating minamataan na heroes from both sides. Ito yung ating current team comparison. Medyo maganda-ganda ang timpla for Onyx. Yung Akai Roam, it's just to answer yung early aggression na pwedeng dalhin ng Matilda tsaka nung Kadita. And of course, it's also a good way to deal with the Guinevere and of course yung Petrify na hawak ni Kadita kasi kayang-kaya mo lumabas doon sa mga crowd control with the heavy spin. Also, good way to control the Claude kapag nag-Blazing Duet, pwede mo siya layo sa kanyang mga target. And of course, yung zoning capability mo. And it's a very sustainable roam. Ang worry mo lang dito is walang pipigil pa rin doon sa burst damage na magagaling kay Kalit. Welcome to Mobile Si Boots Legends. pala ang ating medyo Titignan. kailangan tignan, no? Para dito sa lamang ito. Kasi, especially, may maagang panggugulo rin ang isinasagawa yata ng Onyx kay Buzizo. Si Kiboy. Oh, yun, oh. Ginugulo niya si Buzizo. Oh. Op, makukuha ba? Okay. Di nakuha, pero nandoon. Grabe naman. Nandoon si Syndra na binabanatan si Kiboy. Pinapa-baby wave, pinapaulanan ng mga butterfly. Okay, op. Aha. Isa pa, op, isa pa. Ibigay mo. Angela Posto. Oy! Kamunti kang matali Oh. ni Syndra. Mahirap talaga ka 1v1 yung Angela dahil meron siya innate sustain. Tapos yung Matilda ay level 1 din. Palang din naman nung time na yun. So talagang hindi siya mananalo sa trade. Oo nga, level 2 na nun si Syndra pala. Tapos Impure Rage pa ang kanyang hinahawakan. Though doon naman sa XP lane natin, meron tayong nakikitang advantage at napauwi na nga ni Boots agad-agad. Itong si Black. Si Black. Panalo siya sa matchup na yan kasi when it comes to trading, may sustain naman si Lapu-Lapu dahil naka-fighter emblem din naman siya with the Festival of Blood. Pero hindi kasi same yung amount ng heal eh. Oo. Si Khalid kasi talagang ano yan eh. 2/3 ng HP niya yung babalik Tama, talaga. oo nga eh. Uupo lang yan eh. Oo, magdadasal. Ito, tignan natin. Kasi dalawa naman yata ang nagtatry na talagang umikot kay Boots ngayon. At gusto nila na hindi naman sobrang mag-advantage this time itong Khalid. Kasi kanina na-mention na nga natin na siya yung babantayan natin, baka umikot siya ng umikot. Pero uy, napakaganda nung pagsayaw. Nasakto yung Spatial Migration. Spatial migration. Midnight, Brigida, na-goal sa ata si Black talaga. Look at that, level 3 against level 2. Yeah. Dalawang XP wagon up, or isa lang? Dalawang wagon na tayo na wala kay ata. Black eh. Malaking factor yung mapapauwi ka talaga sa XP. Malaking gap yan kasi ang ginagawa talaga ng mga XP laners, kapag umuwi ka na, nagbubush na, tatambayan nila yung wave, di nila gagalawin para lang maubusan ka ng minion wave. Nakalibreng turtle si Kyrie. At natulak! Oh, no! Natulak! Bumalik, na-reset. Napigilan, na lumipat na lang si Buzizo. Tapos parang yung nakita natin kaninang wala nang nakakontest, wala nang nakagulo kay Kyrie. Sobrang nag-fall into place lahat ng hindi na rin kinailangan agad-agad umikot ni Boots o parang i-clear agad yung wave. So ang Paparete ka taas ng kalamangan ngayon ng hawak-hawak ng members ng Onyx in terms of levels. Meron na talagang nag-e-exist sa pagitan ng mga counterparts nila. Kailangan bantayan na ngayon. Binabantayan ni Luna si Buzizo. Susubok si Nakiboy at si Boots. I-take down ito. No Boots, no. Sabi dito ni Luna. Ilalaban na lang Tony na blackout para kay Boots. As Bigatron will just secure the purple. Pero ang daming nangyari para lang sa purple na yun ah. Yeah. Similar to sa ginagawa ni Sorn from Homeboys, no? Yung nagpo-force ka ng reaction. And ang kinagandahan sa Khalid kasi may reset factor siya. Hindi niya kailangan mag-build ng mga natural tanky items. Pwede siya mag-full damage kasi ang kailangan niya lang gawin is make sure niya na mapababa niya yung HP ng Bigoton Suns, sabihin natin, magkaroon ng attrition control sa mga objective takes, no? And mag-force ng reaction from the enemy. Tapos babalik lang siya sa kanyang lane, re-reset, mag-heal, and then reason repeat. Oo nga, ganun lang. Grabe. Ganun lang ang gagawin, boss. Nakakay super upa ata ang bola. Kahit pa paano, iritel pa rin. Hindi pa naman sobrang nagiging behind. 200 lang naman. At nakuha na rin niya yung kanyang castle. So, ang part of sustain, kaso sa baba! Ay, nako, pinaulanan! Oh, naka-figure. Pero buti na lang kamo, nandoon ang Angela ni Syndra saving Black. And Black dodging, of course, the flicker. Ano yun? Kamuntikan talaga. Ano Oo. yata, isang linya o wala pang isang linya na lang yun para kay Black. Pero again, alam nyo yun ng Onyx, wala na yung heart guard.
Which is... Oh my Ano yun, goodness! nanakaw? Oh my goodness. Tinamaan ng mga paro-paro? Sinapak lang, men! Oh my glove! Sinapak lang, nagkaikutan, naging Beyblade ngayon si Luna. Luna, umikot-ikot. Sino ngayon ang makakuha ng turtle? Si Kyrie! 165 hertz. At doon makakuha ng first blood si Chewe. Lapit si Chewe. Nagpatalon ngayon. Sina Sans. Pero si Kyrie, mapapanish pa si Black. At doon, susugod si Boots. Keyboy also, may nagno-normal lang si Syndra. Nilabas ang mga paro-paro. Nilabas ang MSC sticker. 3-1 at si Super Upa. Kalaban ko, minions lang muna. Kailangan ko mag-farm. Nasa akin ang bola. Ako ang pag-asa ng team. Level disadvantage na sa Retri, pero bukod doon, lahat ng kalamangan ng Onyx pinakita nila sa atin sa kanilang pagtuloy ng clash at paghalos pag-ubos sa members ng Bigetron Suns. Yeah, malaki advantage to for Onyx. Although medyo nag-overextend sila doon. Namatay si Boots with the trade-off Luna. Medyo hindi worth it dahil napatay yung XP laner. And nakakuha din naman ng tower si Super Upa dito for BTR Suns sa may bottom lane. So all in all, medyo happy pa rin ang BTR Suns. Pero Onyx, again, they do have the Claude. So in terms of overall scaling, mas masaya sila. Ito, huliin nila si Boots dito. Boots, naka-hoverboard. Hinahabol, Beyblade si Boots this time. Super Upa, kailangan na ibigay ito kay Super Upa. Kill! Lumuod lang, pero yun na nga. Naka-kill, nawala si Boots dito. Pero doon sa kabilang side, nawala din si Black. Yung attention talaga na inahatak na isang Khalid, no? Very, very big for BTR Suns. Nakuha nila yung kill na yun, malaki para sa kanila. Pero Onyx, again, yung attention ay hindi napupunta sa Claude, napupunta sa Khalid. So it gives him a lot of space to work with para makakuha ng resources, matulungan si Kyrie sa mga objective takes. And of course, yung threat din ni Keyboy at ni Sans, yung aggressive duo ng Matilda and Kadita. Nandun yung kill threat nila and nandun din yung safety net na makakalabas ang Onyx kapag masyado na silang malalim. At parang sa halip ang Bigetron Suns ang hindi talaga magiging safe kapag wala sila munang nakuhang impormasyon at all. Lalo pa dito kay Sans, kanina pa sobrang tago ng tago at abang ng abang. Oo. Lagi naman niya nagagamit ng maayos yung kanyang combo. Na yung lineup din ng Bigetron Suns ngayon, parang limitado lang yung options nila para maka-check at makahanap ng mga brushes. At katulad na lang ng brushes, speaking of. Ito, naku, inabang niya si Buzizio. Oh, yun. Buzizio, Okay. makakapag-out, Keyboy. So, lipad at ano pala to? Lipad at sisid pala Oo to. nga eh. Air and water Kyrie? combo, Kyrie. Papasukan si Black. Black, meron bang Angela ultimate? Black, susubukan ngayon si Chewe. Black, makapag-out. Chewe, Okay. susubok na lang. Blazing duet. Pero ika-cancel ngayon. Pero meron pa rin BMI si Chewe dito. Naka-out sa may Rough Waves. Nandun si Sans. Babanatan nila ngayon si Chewe. Chewe Pulado. At nakakill si Super Upa. Super Upa na naka-uniform pati yung hero niya. Trying his best para makakuha ng magandang score. Oo. At kahit pa paano mabaliktad ang laban na to. Matagumpay na Iritel Angela connection yung nakita natin doon at pag-decimate mula kay Buzizio. So, nakakuha sila ng iilang bawi din kontra sa players ng Onyx. At ang pinaka-crucial pa nga yata doon ay ang nakuha nila kontra kay CW. Oo, medyo greedy rin yung pagpasok ng Onyx nung time na yun. Lalo, hindi pa clear if enough yung na-exhaust na spells from BTR Suns for Chewe to do that. Kasi yung Blazing Duet, again, sinabi natin kanina, kaya pa rin to cancelin nung Akai. So it is a factor na kailangan nilang i-reconsider, no? Dahil kapag binibigyan mo ng kills si Super Upa, dinay-delay mo yung game mo essentially. Kasi kahit pa sabihin natin, yes, naka-Claude ka, iba pa rin yung Iritel Angela, napakataas ng damage output niyan. And protektado siya ng teamfight ng BTR Suns. Pero, Luna! Okay, susubok na lang ngayon. Ay, ang ganda ng ipit. Pero yung damage output pa magiging enough dito. Ay! Oh, Black! Kyrie, mabubuhay pa ba siya? Lagi na namang buhay yan. Pang ilang highlights na naman ang buhay na naman siya. At ayun na nga, the punish is real. CW with the counterplay. This time, Kyrie survives once again. May reel na naman mamaya. Buhay na naman si May Kyrie. reel na naman, nabuhay na naman si Kyrie. Tapos may background music na naman. May kinilig na naman sa audience. Lagi 1 HP. Kanina, nakita naman na natin yon kay Black. Pero eto, yung literal na akala mo, wala na eh. Akala mo hindi na makakatakas eh. Ang ganda nung ipit eh. Ganda nung ipit, highlight reel na yung ipit Kaso eh. kinahiding windy. Pwede pala yun. Oo. Nakita ko nga din, pati yung habang Binigyan ng ticket eh. habang naka-rough waves, pwede ka rin pala mag-guiding wind. Habang nasa ibaba. Oo, ayun. Uy, oo nga, uy, grabe. Airbender.
Airbender na waterbender pa. Ano Double bender? Double? Ano ba tawag natin? Water air. What air vendor. Oh, yes. Sige. Yes, Sige. yes. Nice. Nice. Tapos may earthbender. Sand bender, earth bender. Oo nga, no. Let's look at the instant replay. Buti na lang walang balir. Oh, yan, Walang oh. firebender. Ayan o, piso. Oh. May background music na naman. May background music na naman mamaya. Yan. Sabay hawi sa bang. Wala nang box boss. Oo, wala. Sabay hawi sa kimpi na bang. Bangs pa rin naman yun. Oh. Sa amin, curtain bangs. Wow! Okay na. Curtains ang Good tawag. to know. Good to Curtains. know. Good to know. SKL. Curtains talaga yun kasi naalala ko si Ben Adams may ganun eh. O, di ba? Di nyo kilala, pero yun na yun. Sige. Ano, kasi nagmamarcha na yung Lord eh. Lord marching towards the bottom side. Aha. Susubukan nila to. I-depensahan. Bigatron Suns, is this Boy. the defense na inaanap nila? May medyo makate. Gumuguhit yung mga arrows ni Super Upa. Oo. Hapdi na rin talaga yung Ayan na! Pero Kyrie! Kyrie pumasok. Oh. Kyrie nasa loob. Kyrie. Nanggigigil na si Bigatron Suns. Nanggigigil na si Super Upa. Hindi pa rin. Ayaw pa rin talaga. Ayan. Nakabasag na sila sa bot. At basag ang bottom side. Kyrie mag-out na as Onyx will be disciplined enough to get out. Pero ayun na mga recalls ni Suns. Pinapakita na nga. Sinisimulan na. Wala na rin yata yung shockwave na magmumula din sa Torre. Pero pumasok na ang My Onyx. goodness! Top wave coming in. Buzizo fell down. As Chewe will finish off the tower. Uy but na naman! makakapag-out na lang din. Lagi na lang nabubuhay ang Onyx. Na-Torre pa ni CW eh. Kung tumama yata yung turret shot, hindi na natin masasabing nabuhay pa si Kyrie eh. Grabe din yung coordination ng Onyx. Nung natalanan ni Kyrie, si Buzizo rito hindi nakapag-mortal coil. May kasunod na Petrify Rough Waves combo. Uy, grabe si Uy, Oo. lumilipad na si Rena. Oh my G. Onyx, 8-4. They want to end this. Wala. Nag-conceal na pero... Nag-conceal na pero ayun, babanatan si Syndra. Oh no, it's a sad game right now para sa Bigatron Suns. Pero kakayanin pa ba? Iilaw pa ba ang liwanag para kay Naluna? Kakayanin pa ba nila to? Kailangan nila nung repeat ng clash na nangyari sa may bottom lane kanina. They do have answers against the Guinevere. Ang problema, yung Claude talaga, he's just roaming around the team fight for free. Kasi wala rin talagang innate catch itong Bigatron Suns versus the Claude. Lalo pa napakataas ng mobility ni Chewe rito with the Quantum Charge, yung kanyang sprint. And palapit ka pa lang, pag binanata kanya, ramdam na ramdam mo yung damage eh. Damage. Okay, Suns. Nako. Para sabi ni Kiboy, napanood ko kanina to mga recall na to eh. Bago yung laro namin, may ganito din eh. May gumagawa rin eh, no? Oo eh. At pinapakita naman nila sa atin na same lang na nagiging matagumpay ang gumagawa nun so far para dito dahil angat na angat at lamang na lamang ang Onyx ng by 11K kontra sa Bigatron Suns and wala nang inhibitor turrets na natitira at all. Mukhang pagsasabayan pa nila yung mga waves. Mahirap na depensa to para sa Bigatron. Oh, grabe. Pasok ni Chewe dito. Na-dodge niya ba yung mga boomerang? Oh. Okay, pasok ngayon, Skiboy. But this is the march of the Lord. Trying to get the base. Pasok ngayon kay Super Upa. Tingnan natin kung makakapag-depensa pa ba ang side ng Bigatron Suns. Wala pang kalahati ang base pero mawawala na rin si Black. And Kyrie, sabay si Chewe. Uubusin na ang Bigatron Suns. 2-0 para sa Onyx. Wala na ang first game slump para sa Onyx Esports. At dito nila sinimulan sa M5 ang pagbasag nun. Onyx pa din, pagpasok ng M5. Nakita natin, again, yung mga crucial plays dito ng kanilang mga players. Very talented when it comes to the mechanical skills. And napakalupit ang pinakitang performance dito ng first appearance ng Onyx sa M5. Yeah. 1 million PCU milestone reached na tayo. So, meron tayong